Oh, ano inaantay nyo? Ba't di pa kayo maalis dito? Di ba sinabihan ko na kayo kahapon na umalis na kayo? Sabi ni tatay. Ano to? Basahin nyo! Marunong kayo magbasa, di ba? Nakapag-aral kayo. O, di ba? Ganyan nagagawa ng magaling na abogado tulad ko. Kaya nga ako naging abogado kasi matalino at saka magaling ako eh. Paano nangyari to Sabi ni tatay, sa amin itong mga lupa na to pag nawala siya. Akin na nga yan. Punta sa'yo. O, diba? Uulitin ko na naman sinabi ko sa'yo, Arian. Pinsan nyo ako, abogado, nakapag-aral, magaling, matalino, pumasa sa baray kayo. Masa lang kayo dito sa yaman, inantay nyo lang mamatay si tatay para mapunta sa inyo dito yung lupa. Hindi mangyayari yun. Malabong malabo. Malabo pa sa mata mong nakasalamin ka. Renz naman, maawa ka naman sa amin. Saan kami ngayon pupulutin? Saan kami titira kung papaalisin mo kami dito sa bahay namin? Pag sinipa kita, gusto mo pulutin kita, ha? Siyempre, wala na yun sa utak ko kung saan kayo pupunta. Ang importante sa akin, umalis kayo dito sa bahay na to bago lumubog ang araw. Alam nyo kung bakit? Hindi nyo ito nabasa, no? Forbidding na siya. Ibig sabihin, pinost ko na tong property kasi marami nang gustong bumili. Teka lang, Renz. Kuya, dito kami lumaki. Wala naman kami ibang kakilala Alam ko, diyan ka lumaki. Kailangan naman diyan ka lumiit. Tanga ka ba? Teka nga lang, wala ka namang karapatan na gawin yun para sa amin. Bakit mo binenta itong lupain na to na walang pahintulot galing sa amin? At bakit ko kailangan ng pahintulot galing sa inyo, Aber? Ha? Sige nga. Kasi kami yung may-ari. Kami yung anak ng namatay ng may-ari ng lupang to. Hindi na ngayon, Eden. Kasi yung tatay mong tanga, puro baon sa utang. Hindi mo ba alam na puro siya co-maker ng mga pinagkakautangan nung, di ko alam kung kani-kanino na yun. Basta ang dami. Baon siya sa utang. Kaya nga ako bilang isang abogadong magaling na pinsan nyo, gumawa ng paraan. Nilipat ko lahat nung pangalan niya sa pangalan ko. Kaya ibig sabihin, akin na tong lupa. Kaya binenta ko, pinopost ko na siya ngayon. Kuya, konting awa naman Simpatya ba? Kadugo mo naman kami, di ba? Kahit maliit lang na lupain dito, bigyan mo lang kami para makapagpatayo kami ng bahay. Kahit na barong-barong. Alam mo, Arian, tsaka Eden, hindi naman talaga ako masamang tao eh. Sige, Arian, bibigyan kita ng lupa. Sa paso, pwede ka magtanim dun. Alam mo, masyado mo na kaming minamaliit at iniinsulto mo kami. Alam mo sa ginawa mong yan, pagsasalin sa pangalan mo lahat ng lupain ni Papa? Pwede ka makasuhan at... Kakasuhan mo ako, may pera ka ba pang kaso sa akin? Nahanap ako ng public attorney. Eden, di mo ba may mga public attorney na yan? Pinipitik ko lang yung tenga niyan. Kaya kahit sinong attorney harap nyo sa akin, wala yan sa akin. Kaya kung ako sa inyo, umalis na kayo dyan, bago lumubog yung araw, kasi pag lumubog yung pasensya ko sa inyo, baka pati kayo lumubog sa lupa. Kuya, maawa ka naman. Di ka naman makakapagtapos kung di ka tinulungan ni Papa Maawa ka Umalis naman na sa kayo amin. dyan, bago lumubog yung araw, tapos ang usapan. Saan tayo pupulutin yan, ate? Wala tayong titirahan. Hindi ko nga rin alam eh. Oh, anong ginagawa niyo dito? At Patibit, napalayas po kami ni Kuya rin sa tinitirahan namin. Oh, bakit? Di ba may bahay kayo dun? Ayun, forbidding na daw po kasi yung lupain Kailangan po namin umalis. Forbidding. Oo nga pala. Naalala ko pala kasi yung tatay niyo baon na sa utang nun. Tayong na buhay pa yun Kaso, nako, mukhang kapag pinatuloy ko kayo, edi ako na naman mamumblema. Dagdag pa kayo sa palamunin dito sa bahay. Hirap na nga akong buhayin yung 3 anak ko, tapos dadagdag pa kayo. Pinsan, tutulong naman kami dito sa inyo Isa pa, nagawa lang yun ni tatay na mangutang gawa ng matulungin siya. Naaawa siya sa mga taong nangangailangan ng pera, kaya naging co-maker siya. Yun na nga, matulungin. Pag tinulungan ko kayo, ako na naman mapapautang. O tapos, ako na naman baon sa utang. Dahil tinulungan ko kayo. Ay nako, hindi na, umalis na kayo. Papahamak niyo pa ako dito Pero pinsan, kung bibigyan niyo kami ng pagkakataon na manuluyan dyan kahit saglit lang, Hanap po kami muna ng trabaho para po makaalis din po sa lugar mo. Ang problema nga naman, pag naghanap ba kayo ng trabaho, makakahanap ba kayo kaagad? Siyempre, hindi. Aabutin ng ilang buwan. Ilang buwan, 1 taon, 2 taon. Ay nako, ayoko ng problema. Okay na ako dito sa buhay ko. Huwag na kayong pumasok dito. ah, Nako,
Sige. Sige na ate, Sige, tara na. pasensya na ulit ha. O, buti naman madali lang naman pala kayong kausap. Malis na nga kayo. Tara na. O ate, base na base ka. Saan ka punta? Ay, Arian, natawagan ako dun sa in-applyan ko. For interview na ako ngayon. Ah, tamang-tama yan. Ikaw, saan ka galing? Pumunta ako dun sa kabilang kanto. Namulot ako ng mga mangga. Pangkain natin mamayang tanghalian. Dagdag din to, sayang. Eh ate, nga pala, masabi ko lang, ang tagal na natin dito sa ilalim ng tulay nakatira. Eh, kababain tayo, tao natin. Tapos, tayo lang dito. Baka mamaya, delikado na. Ayun na nga eh. Kaya, gagalingan ko dito sa interview. Kasi, kapag natanggap ako dito, simula na ng pagbabago ng buhay natin. Tama ka, matagal na tayo nakatira dito. 3 buwan na nga eh. At hindi ko naman isusugal yung pagtira natin dito para sa kaligtasan natin. Basta Arian, magtiwala ka lang. Pinapangako ko, balang araw, makakabangon tayo ulit. Naku ate, pagdadasal kita na sana matanggap ka na dyan. Magaling ka kaya. Salamat ha. O siya, tirhan mo ako ng mangga ha. Di, atayin kita umuwi. Hoy, kumain ka na! Baka naman magkasakit ka, magkakagastos na naman tayo. Sige ate, Sige na. ingat ka. Kalabasa! Kalabasa kayo dyan! Neng, ano ba yung tinitinda mo? Kalabasa po. Isa na lang po to. Kunin nyo na po. Kita mo ang kalabasa, kaso parang napansin ko, ba't ba ang lungkot mong magtinda? Ano bang problema dyan sa tinda mong kalabasa? Wala naman po. Eh, marami lang pong iniisip. Eh, baka po gusto nyo na pong kunin tong kalabasa ko para makauwi na ako. Baka nandun na yung ate ko eh. O sige, kukunin ko na lang yan. Pero matanong ko nga, di ba anak ka ni Macario? Ah, bakit nyo po kilala tatay ko? May utang din po ba sa inyo tatay ko? Ah, hindi. Nung panahong una, palibasa, malapit yung pamilya namin sa mga magulang mo. Isa rin kami sa natulungan ng tatay mo nung panahong nangangailangan kami. Eh, hindi na kayo umuwi doon sa bahay niyo eh. Eh, sa totoo po niya, napaalis po kasi kami nung pinsan naming abogado eh. Ha? Isa rin ba kayo sa nakamkaman ng lupa? Anong pangalan nung lalaking yun? Renz Layo po. Oo. Opo, lahat po ng lupain ng tatay ko, sa kanya po napunte. Aba, ganun ba? Pero dapat lumaban kayo. Hindi pwede yung ganun. Talagang sa magulang mong lupa yun eh. Wala naman po kami pera eh. Ano po bang laban namin doon? Kaya umalis na lang po kami ng ate ko, tapos tumira kami sa ilalim ng tulay doon. Sa may dulo po. Sa ilalim ng tulay? Opo, sa may bandang pulo po, doon po. Ay, Diyos ko, mga bata to. Eh, nasa na ngayon ang ate mo? Nag-apply po ng trabaho, pabalik na din po yun. Kaya nga po gusto ko na po umuwi eh. Baka gusto niyo pong bilhin to. Oo, hayaan mo. Halika, bibiling ko na lang yan. At saka, Maraming salamat po. ikaw, may trabaho ka ba? Wala po. Ganito na lang, pumunta ka sa bakery ko. Marami akong bakery. Doon, pwede kang maging cashier. Sa tingin ko, kinakailangang turuan ko kayong magkapatid kung paano kayo umayos ang buhay. Humawak ng pera. At para mabawi niyo yung lupang inangkin ng layob na yun. Kawawa naman ng mga magulang mo na talagang nag-intindi ng mga lupang yun nung panahong una. Tapos sa iba lang napunta. Eh, bigay ko sa yung address ko ha. Sige po. Tapos magpaalam ka sa ate mo o kung gusto mo, sabihin mo sa ate mo, doon na kayo tumuloy sa akin, may kwarto akong isa doon. Kaya lang, kwarto yun ng mga tindera ko. Ay, Okay naku lang po. ba kayo doon? Okay lang Parang po. tingin ko mas safe kayo doon kaysa nasa ilalim kayo ng tulay. Okay po, okay po. Gusto po namin yun. Sasabihin ko po sa ate ko agad. Halika, sumama ka sa kotse. Ibibigay ko yung calling card ko sa'yo. Sige po. Ma'am Gina, gusto lang po namin magpasalamat ni Arian sa lahat ng naitulong mo sa amin. Kung hindi dahil sa inyo, hindi mababago ulit yung buhay namin. Totoo po yun. Grateful po kami. Gaya ng sabi ni ate, maraming salamat po talaga sa mga tinulong niyo po. Grateful kami na kasi hindi niyo kami pinabayaan. Talagang inalis niyo po kami sa kahirapan. Mas maigi pa nga po kayo na hindi namin kadugo compared po sa mga kamag-anak namin na iniwan kami sa ere. Mga pinag-aral na magulang namin pero ang ipanalit na walang mga utang na loob. Nililingon ko rin kasi kung anong ginawa ng mga magulang nyo. Noong unang panahon na natatakbuhan din namin sila, naaalala ko rin yun nung bata-bata pa din ako. Tsaka huwag niyong isipin yun. Basta ang mahalaga, nandiyan na kayo,
nakaayos na kayo, ipagpatuloy nyo na lang yung kasipagan, at kitang-kita ko naman yung potential sa inyo magkapatid. Sa mga magulang nyo, huwag nyo iisipin na iniwanan kayo ng utang. Yung utang mababayaran yan. Kaya lang hindi natin siguro malalahat agad. Isa-isa. Usod-usod. Ganun lang yun. At tandaan nyo lagi, yung mga magulang nyo, ang iniwan sa inyo aral. Aral na kung paano nangyayari ngayon sa buhay nyo, di ba? Diyan kayo hahasain ng panahon para maging matatag kayo. Opo. Salamat po ulit, Ma'am Gina, ha? O, paano? Ako'y may meeting pa Bahala na muna kayo dito, ano? Apo. O, sige. Ingat po kayo. Sige. Renz, baka nagtataka ka kung bakit kami nandito. Nandito lang kami para bawiin yung lupang amin. Ganun ba? Eden, Arian, gusto kong humingi ng pasensya sa inyo, ha? Kung nabalitaan nyo yung nangyari sa akin, nagkanda baon-baon na kasi ako sa utang ngayon Tapos sakto yung dating nyo kasi kailangan ko ng pera. Ayun na nga Nabalitaan namin na binibenta mo yung lupa namin ng 1.5 million. Pero ito, check ito. Babayaran ka namin ng 2 million. Ha? Talaga? Huwag mo na ibigay sa iba yung lupa. Kasi sa magulang namin yun Yun lang yung alaala na meron kami. Eden, Arian, maraming salamat oo, ayusin ko agad yung titulo, ililipat ko agad sa pangalan yung dalawa. Sorry talaga sa ginawa ko, tsaka hulog kayo ng langit kasi tinulungan niyo pa rin ako kahit napakasama ng ugali ko. Alam naman namin yung pakiramdam na walang-wala. Tulad namin dati. Lalo na ikaw ngayon sa sitwasyon mo. Nawalan ka ng lisensya bilang abogado dahil sa mga ginawa mong hindi makatarungan. Yun nga. Pumasok muna kayo sa loob. Kumain muna tayo, may niluto ako. Ay, hindi na. Hindi na. May gagawin din kami. Kailangan din kami. Sige, salamat ulit Eden at saka Arian, ha. Basta aasahan namin na next week, masali na ulit sa pangalan namin yung lupa ni Papa. Oo, kahit 2 days, 3 days, isikasuhin ko na agad, ipipila ko na. Sige. Salamat, ha. Sige, mauna na kami. Sige.